Good morning, class. I'm Teacher Noel, Miss Noel, Mix Noel, or Noel. Whatever you call me, that's okay. So, ang topic natin today is social relationships. Ano nga ba yung social relationships? Is it friendship? Is it abiding to an authoritative figure? Or is it a relationship between your parents or the community? Well, lahat yan, social relationship. Ang kaibahan niya sa personal relationship is that social relationship, it's a group between two people na nag-change ng ideas, ng behaviors, at ng kung ano-ano pang physical or verbal communication. While yung personal relationship naman is may intimacy at may deep connection to each other. Next slide, please. So, ang learning objectives natin for today is that to distinguish the various roles of different individuals in society and how they can influence people to their leadership or followership. Compare your perception on how others see you. And, next slide please. Conduct a mini survey on Filipino relationships, which is family, school, and communities. Next slide. So, ano nga ba yung social relationship, Teacher Noel? Pag ba nakakita ako ng tao, tapos gusto kong mag-fit in, social relationship na yon, or pag gusto kong magsuot ng mga usong damit or mga Y2K outfits or kung ano yung nakikita nyo sa TikTok, social relationship ba yun? Well, the answer is yes. Social relationship siya. So, ang social relationship is an interaction between two or more people. It is composed of social, physical, and verbal interactions that create a climate for the exchange of feelings and ideas. Meaning, may interaction kayo, may pagsasamahan kayo, or gusto mo talaga na maging parte ng relationship na yon, which is friendship, barkada, organization, clubs, or kung ano pa man. Next slide, please. So, paano nga ba nagkakaroon ng social relationship? Siyempre, dapat meron tayong socialization. Teacher Noel, ano nga ba yung socialization? Yun ba yung makikipagsosyalan ka? The answer is no. Hindi po tayo makikipagsosyalan lang sa socialization. Bagkus, ang socialization ay process where people continue to acquire personal identity and learn the norms, behaviors, and social skills na appropriate sa kanilang position sa society. So halimbawa, kung student ka, ang social skills na appropriate sa social position mo ay di mag-aral, tumulong sa magulang, magkaroon ng ambag sa mga group works, maging masunuring bata at kung ano pa man. Tapos, some of the most important socialization occurs during the adolescent period dahil syempre nung bata tayo, sa bahay lang tayo or minsan nasa daycare center tayo, tas yun yung socialization natin. Pero sa adolescent kasi, ito yung period na may self-discovery, may independence kumbaga, or meron tinatawag na pakikipagkapwa-tao or pakikipag-fit in sa mga gusto mong maging kaibigan. So, ang daming nangyayari sa adolescent sa social relationship. Next slide. So, who influences who? So, sino nga ba yung nakaka-impluensya sa inyo sa isang social relationship? Unang-una ay family. Siyempre, yun yung basic unit ng isang community. So, siyempre, nandyan yung parents, nandyan yung mga relatives, mga cousins, mga lolo't lola. Sa schools naman, nandun yung mga teachers, principals, school members, and classmates. Sa peers, nandyan yung barkada, best friends, close friends. Pero syempre, dapat mapili tayo sa magiging friends natin kasi may good influence and bad influence. Kapag alam mo na bad influence na yung peers na sinasalihan mo, you can call them out so that they can rectify what they're doing. Or if hindi talaga sila nakikinig sa pag-call out mo or pangangaral mo, pwede kang umalis because the world has many friends that to offer. Ayun, basta madami kang makikilalang friends, yun yung mahalaga. And good friends. Find good friends. So, media, na-influensyahan din ng media ang social relationship mo. Sa mga napapanood mo, lalo na sa TikTok,
Doon mo makikita yung mga nangyayari sa social media, kung ano yung uso, sino yung naghiwalay, sino yung third party, ano yung nangyari, or sino yung pagpepiestahan sa Twitter. Ayun. Tapos yung community, nag-i-influence din siya sa'yo. Halimbawa, nung bata ka pa or hanggang ngayon, umagang-umaga nakikita mo yung mga marites sa labas ng bahay nyo. Siyempre, na-adapt mo din yung mga ugali nila or yung mga behaviors nila, na-apply mo siya sa mga ginagawa mo sa pang-araw-araw. Next slide. So, ang social influence ay the process by which individuals adapt their opinions, revise their beliefs, or change their behaviors as a result of social interactions to other people. So, ito yung time na, syempre, may sarili kang opinion kasi lumaki ka sa isang tahanan. Paglabas mo ng bahay, madami kang makikilalang tao, madami kang makakausap, madami kang makakahalubilo. So, over time, nababago yung beliefs mo and yung opinions mo dahil na-open up ka sa mga ganong topics outside your home. Next slide. So, may tatlo tayong types of social influence, mainly conformity, compliance, and obedience. So, i-deep dive natin tong tatlong to. So, next slide please. Conformity is changing of thinking to fit in or to belong in a group. A person adjusts his or her behavior by observing and imitating other people or groups' behaviors. Halimbawa, senior high school student ka, tas gusto mong makifit in sa mga popular kids. Siyempre, gagawin mo yung lahat para mapansin ka nila. So, mag-change ka ng attitude, mag-change ka ng the way you dress, the way you talk, the way you do things para mapansin ka nila. Ayun. Pero siyempre, may caution pa rin na dapat may boundaries tayo kung paano natin babaguhin yung sarili natin dahil masama kapag sobra yung pagbabago sa sarili mo na hindi na siya healthy. Ayun. Next slide. Compliance naman is when teenagers do something they are asked to do by others. So, tandaan natin, sa compliance, you can still have an option to do what is being asked of you. Halimbawa, nasa mall kayo ng barkada mo, tapos sabi ng friend mo, uy, be, tara, shoplift tayo. Siyempre, hindi mo naman yun gagawin agad. Iisipin mo muna kung tama or mali yung pag-shoplift. Kasi alam mo na, pag ginawa mo yun, ikaw din yung makukulong or makakasuhan. So, dapat wini-weigh mo din kung gagawin mo yung inask nilang gawin mo or hindi. Next slide. Obedience naman is abiding by the direct orders of an authoritative figure. The person obeying the mandates have no choice but to follow or obey the rules and laws. So, dito pumapasok yung mga batas natin sa Pilipinas. Bale, ano ba? Yung bawal magnakaw, bawal mag-forge ng mga pirma, bawal gumawa ng sariling pera, bawal tumawid sa mga bawal mag-jaywalk, ganon. So, bale, yung obedience, gagawin mo talaga siya kahit hindi mo gustong gawin dahil yun yung nasa batas. Kasi pag hindi mo yun ginawa, may chance na makasuhan ka rin or makulong. Ayun. Next slide. Social roles naman ay set of particular behaviors an individual exhibits within a given status. Every status has an expected set of behaviors which is a role. So, yung social roles, dito papasok kung ano yung ginagampanan mo sa isang community or sa isang town. Halimbawa, children ka or student ka, so may social roles ka na gawin, which is yung mag-aral, tumulong sa magulang, maging maayos na estudyante, sumali sa mga extracurricular activities, so on and so forth. Next slide. So, ito yung mga various roles sa society. We have political leaders. So, sila yung mga presidente, senator, congressman, governor, ano pa ba? Representatives, yon. Sila yung gumagawa ng batas para mapaayos yung bansa. And sila din yung naglo-look after sa kalagayan ng ating bansa kung maayos ba or hindi. So, lahat ng mga binibigay or ginagawa nilang batas is napuput into rules or laws, and yun yung gagawin natin. Yun yung dapat nating sundin, which is yun nga, obedience. Yung teachers, school members naman, sila yung mga
kumbaga ay mentor para sa iyo. Sila yung nag-i-inspire sa iyo na i-push or i-achieve yung goal na gusto mong gawin. Tapos, yung mga teachers, sila yung nakaka-inspire sa iyo na to be the best version of yourself and to make yourself more positive sa change na gusto mong gawin sa society. Religious leaders naman, ang main role nila is to convert and to share their learnings and teachings to you. So, ang role nila is magbigay ng spiritual advice, mag-recruit ng mga bagong members for their religion, and to share the good news na inaral at isinapuso nila. Yung social roles naman ng parents, syempre, bukod sa alagaan tayo, syempre papakainin tayo, i-make sure na maayos yung kalagayan natin and yung future natin. Tapos i-make sure din ng mga parents na nasa tamang pag-iisip tayo, meron tayong tamang decision making skills na kailangan natin para sa future. So, yung children naman, yung roles nga natin is mag-aral, maging mabuting estudyante, kaibigan, kamag-anak, lahat na. Tapos, syempre, susundin din natin yung mga batas and yung mga tinuturo ng mga political leaders, religious leaders, and ang parents natin. Basta ang tip ko sa inyo, mga children, maging mabait, masunurin, at madiskarte. Parang okay lang for me na ganun yung mga ugali nyo, basta maging mabait. As in, sobrang gasgas na yung line na be kind, pero yon, be kind to yourself and to others para maganda and harmonious yung social relationships nyo. Celebrities and athletes, social roles naman nila is maging inspiration sa mga younger generation. Pero minsan, it's a double-edged sword kasi yung celebrities and athletes, sa sobrang nilulook up sila ng ibang mga tao, minsan, hindi din nila magawa yung mga gusto nilang gawin. And sometimes, may mga bad decisions sila na akala ng mga nagkaka-idol sa kanila is it's cool to do kahit masama. So, it's a double-edged sword. So, we should be mindful kung ano yung mga idol natin, kung sino yung mga idol natin. Next slide, please. So, nandito tayo sa Filipino values in social relationships. So, unang-una is pakikisama. So, dito papasok yung, sige, gagawin ko na kasi, syempre, baka sabihin nyo, OP ako or KJ. So, dito papasok yung pakikisama na gagawin mo kahit hindi mo gustong gawin dahil baka sabihin na KJ ka, na party pooper ka, or basta ipi-please mo yung tao kasi may pinagsamahan kayo. Yung hiya naman, it's a Filipino value na kapag hindi natin ginawa yung mga gustong gawin ng mga friends natin or ng mga ka-close natin, mahihiya tayo kasi syempre, may binigay sila sa yung trust, pero di mo ginawa, kahit na masama. Parang mahihiya ka, so gagawin mo na lang kahit labag sa kalooban mo. Yung utang na loob naman, dahil may ginawa siyang mabuti sa'yo, kailangan mo siyang ibalik in return. So, utang na loob na parang, oo, gagawin ko to kasi ginawa niya din sa akin to eh. So, dapat gawin ko din to para quits kami. Ayun. So, yung respeto, Filipino value siya sa social relationship kasi nirespeto natin yung mga relationships natin and ayaw nating masira yung respeto nila sa atin. So, ginagawa natin yung mga bagay para mag-fit in for them and para sa kanila. Yung hospitality naman, syempre, unang-unang example dyan is yung pag may bisita tayo, pinapaganda yung bahay, lahat ng muebles nilalabas para makitang, social yung So, pinapakita dun yung hospitality natin and yung pagiging people pleaser din natin na parang, teka, medyo overboard na or parang sobrang OA na to. So, dapat bawasan din natin yung mga ganun. And syempre yung pride, kapag bibigyan ka ng help, ayaw mong tanggapin kasi ma-pride ka, iniisip mo na kaya mong gawin, so, nakakasira siya ng social relationship. So, pala, sa 6 na to,
ang tip ko lang is, know your boundaries, set your boundaries then to your friends, to your loved ones, and to other people, para hindi ka maabuso, para hindi ka rin mang-abuso, at para maayos yung relasyon nyo. Ayun. So, that ends our lesson about social relationship. So, may questions ba? May questions? Wala? I can't hear you. Charing. Pero if may questions, feel free na kausapin ako after this class, or i-message ako on Facebook or on other platform kung gusto nyo ng chikahan about social relationships. So, may reflection tayo. What kind of influence would you like to have on others, and how do you see social media influence people? So, ito, gagawin ko na lang na mini seat work for you guys. So, after our class, ibigay nyo na lang sa akin yung sagot nyo, and then we will have a discussion about your answers on our next meeting. Thank you very much.